Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Tatlong opisyal po ng City Hall ng Tarlac. Ito po yung mga dati at mga kasalukuyang opisyal ng City Hall ang sinuspinde ng tanggapan ng Ombudsman for 6 months. Ito ay preventive suspension na may kinalaman daw po sa Libreng Tuli Project. Diyan po sa Tarlac City. Ang kaso ay isinampa laban sa mga miyembro ng Bids and Awards Committee at ilan pang mga top officials ng Tarlac City Government may kinalaman sa Tuli Project noon daw pong 2017 at 2018. Matagal na pala. At ang nagsampa ay mga dati at mga kasalukuyang konsyal ng Tarlac. Limang incumbent at mga dating Tarlac City Councilors ang nagsampa ng kaso sa Ombudsman na ang ginamit po nilang batayan ay ang report ng COA. Report ng COA tungkol sa di umano ay mga ghost deliveries at overpriced na gamot na ginamit sa pagtutuli. ayan. Mali, samantalang nung tayo tinuli wala namang ginamit na gamot. Daong bayabas lang. Yung usbong lang eh. Oo nga. Ba't ba ngayon napaka magastos ng magpatuli? Oo, saka ngayon kasi kung ano-ano pang mga style eh. No? Oo, kung ano pang Sa pangalan. amin dipokpok lang eh. Dive ka na sa ilog. Tapos palalambutin na yun. Palalambutin na para walang dugo. Mas maganda kung sa dagat. Dahil mas mabilis daw gumaling kapag pagkatapos. Dahil may asin eh. May asin. May asin. Ano yung pinag-uusapan natin? Kausapin lang natin kung ba magtanong tayo sa isang marunong magtuli. Siya ba yung nagtuli mismo? Siya ba yung nagtuli? Hindi ba? Hindi pa siya? Hindi, pero parang doktora siya. No? Parang Kausapin doktora natin kasi. si Ma'am Emilu Vega. Siya po doktora. ay dating miyembro ng Tarlac City Bids and Awards Committee. Hindi naman. Sa Bids and Awards Committee. Miss Emilu, magandang morning. Magandang morning, ma'am. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning po, Katunying, Ka Jerry. Kayo po ba doktor? Parang may mga gamot kayo sa likod. Mga gamot ho ba yung mga nasa likod nyo? Mga libro po ito. Hindi po ako doktor. So hindi po kayo nagtutuli, ma'am? Hindi po. Hindi po. Opo, pero kayo po... Sorry po. Tapos nakaputi pa naman kayo. Nakaputi pa naman kayo, ma'am. Tapos ang buhok ay maganda pagkakapusod. Para malinis po, Katunying, Ka Jerry. Opo. Okay, kasama po kayo dito sa mga pinatawan. Kasama po ba kayo sa mga pinatawan ang 6-month preventive suspension? Kasama po, Katunying. Opo, pero Kasama po ako dito sa 13. Opo, kayo po ba ay kasalukuyang empleyado o opisyal ng city government? Hindi na po, Katunying. I'm separated from the service since June po. Opo. Wala na po ako sa City Hall. Pero bakit kayo magiging subject ng preventive suspension kung hindi naman kayo empleyado ng gobyerno? Yun nga din po, Katunying. But we're still waiting for kung ano po yung magiging action ng ombudsman din po regarding this. But I'm no longer part of the city government as of June. Dahil this year. linawin lang natin. So kayo'y dati sa Bids and Awards Committee under whose administration, Ma'am Emilu? Yung dating mayor po na congressman na po ngayon, si Mayor Congressman Christy Angeles, na pinakita niyo din po nung program po ninyo nung Monday Ayun, yata. so si Congressman, dating mayor, ngayon ni Congresswoman Christy Angeles. So kaya kayo wala na sa City Hall dahil tapos na nga yung term niya. Nakasama po ba kayo sa Congress? Kasama po ba kayo sa Congress ni Mayor Christy, ni Congresswoman? Yes po, sinama niya po ako sa Congress as consultant. Consultant, hindi as Taga, kayo po ba ano ang papel niyo sa Bids and Awards Committee, ma'am?
Sa pagkakatanda ko po, kasi parang ito po yatang transaction na to was 2017 or 2018, if I remember it correctly. Nung time po na yun, I think I was a member of the technical working group. Pero I think mga 2018, doon lang po ako naging member ng BAC. But I started as a member of the technical working group of the BAC. Not as a BAC member. Opo. Tapos, kayo po ay sinampahan ng kaso nitong mga current o incumbent at mga dating konsihal ng Tarlac City. Kailan po? Anong petsa? Hindi po ako familiar kasi kung anong date po nung complaint nila. Pero we received the notice from the Ombudsman this July po. I think July or mga or second week ng July. Second week ng July. Pero suspension na po yung natanggap niyo o yung kaso po ba? Kayo po ba ay binigyan ng kopya ng kaso na napaka-sensitibo ng Supreme Court yan sa due process, ano? Kayo po ba, nung finailan ng kaso o finailan ng complaint, pinadalan ba kayo ng kopya ng complaint? Na-inform ba kayo? Na-inform ba kayo na kayo ay kinakasuhan? Ako po personally, wala pa po ako nare-receive. I just don't know kung yung mga kasamahan ko po is may na-receive na, nakakopy ng complaint. Pero ang nakita ko pa lang po sa end ko po is yung notice of preventive suspension na po. Suspension na ang na-receive for the copy of the complaint. I'm yet to, So, hindi nyo alam na kayo pala'y kinasuhan. Nalaman nyo na lang ngayon na kayo sinususpindi na. Sinususpindi kayo sa trabahong wala na rin kayo. Wala na kayo sa trabaho na yun. Ako po, sa first team, ako po, yung isa sa mga yun. Wala na po ako na sinususpindi nga po ako. Opo. Anyway, natatawa lang tayo. Medyo nagulat po ako na ako'y nasususpindi nga po sa trabaho na wala naman na po ako doon. So bago po lumabas yung preventive suspension, kayo po ay una, hindi nyo alam na may kaso kayo. Pangalawa, hindi po kayo, of course, dahil hindi nyo alam yung may kaso kayo, hindi kayo nagkaroon ng tsansa na sumagot. Kasi ano sasagutin nyo kung hindi nyo alam yung kaso? Ganun po ba ibig sabihin? Yes po, Katunying, parang ganun na nga po kasi yung notice of suspension po, alam ko na post, parang may mga nakita na po ako online din eh. So nabasa na rin po yata ng iba sa public yon. Makikita naman po doon na wala pong ina-ask from the respondents kung sasagot ba kami, kung ano po yung gagawin namin. It's a notice of suspension lang po as is. So there's wala pong in-ask sa amin na sagot or answer or anything. Walang counter affidavit na katulad nung nakikita natin na may affidavit complaint tapos yung respondent bibigyan ng chance ang makapag-file ng counter affidavit. Yun ang normal ano? Parang normal. Opo, okay. Ang binabanggit po dito sa report, meron daw pong mga ghost o mga multo na tinuli. Ma'am, natutuli pala kayo dyan ng multo? Yun nga po, ghost tao na tinuli. Meron po kasi kaming, yun po kasing the former administration has always been transparent with its programs, yung mga programang ginagawa niya. So regarding po sa mga operations niya, programs niya, like ito pong pinag-uusapan natin ngayon, yung tuli, makikita naman po sa pages ni former mayor na may mga tinuli pong tao, hindi po sila mga multo. So yung deliveries po na naging itong complaint nila, na sinasabi nilang ghost deliveries, nandun po yung mga items. Kasi may mga tinuli din po. So we have pictures to prove that as well. And kompleto naman din po yung mga documents namin to prove that the deliveries are there. And idagdag ko lang po, Katunying and Ka Jerry, not just for this transaction po, but for all of the transactions na ako po, as far as I'm concerned, na back member po ako and back TWG, lahat po ng mga deliveries namin were evidenced by delivery receipts. Miss Emilio, ano po yung sinabi nyo? Lahat, naputol kayo din, lahat ng deliveries ninyo, ano?
may delivery receipts po kami, and as a matter of fact, nagbibigay din po kami ng letter palagi sa COA. Every time there is a delivery, we invite the COA to inspect the delivery and the items na being delivered. So, ini-involve po talaga namin yung COA sang-ayon sa batas na every time na may item, nandito na po yung item, magle-letter po kami sa COA na nandito na yung item, and we invite them na i-inspect po yung item upon delivery para makita na din po nila na the items are there. Ito po, Na-deliver na po, ang binabanggit physically. po kasi dito ay ghost deliveries ng more than 50 million pesos na without inspection records, overpriced medications worth 7 million, tapos daw po yun daw pong supplier walang proper FDA licenses or approvals. At yan ay COA report. Ang pinagbasihan daw ay COA report. Ito yung news item na itong binabasa ko News kasi item. Pero ang sabi nung mga doon sa mga unang news article, ang pinagbasihan sa pag-file ng kaso ay COA report. Tapos ang sinasabi nyo ngayon, lahat ng transaksyon nyo may COA-ng nakatingin dyan? Yes po. Kasama po bang it's evidence by documents naman po if i-ask po kami. So kasama po bang kinasuhan yung taga-COA? Kasi sabi nyo yung yung COA nandiyan all throughout, kasama yung COA. Ibig sabihin, nire-report nyo sa kanila, may conforme naman siguro ng COA o may pirma ba yung COA diyan na okay to? Meron po kaming documents naman po if kailangan mag-present, we have the documents din po to prove. Meron po bang COA findings o COA report na nagsasabi otherwise do sa inyong claim, Ma'am Emelu? May nabasa kayo? May nakita kayong ganon? Not that I know of po wala itong ghost deliveries na sinasabi nila So ghost COA report yun? Ghost COA report yun, ma'am. Puro ghost pa. Kaya po nagulat po kami dun sa ghost deliveries. Kasi makikita nyo naman po, ayan, naka-flash po ngayon yata sa screen natin yung mga pinuli, yung mga programs po. Na the programs were held, ayan po yung date, 2017. And I think yung date din po sa complaint was 2017-2018 programs. So makikita nyo naman po yung mga tao na nandyan. Andun, maraming tao. Eto ma'am, so kung sakaling, kasi nagkakabintangan ng ghost, ghost tuli, ghost COA report, kung sakasakali ho bang ipatawag yung mga tinuli na yan, sila ba'y willing na humarap? Gano'ng karami po ba yun? Gano'ng karami po ba yun? at patunayan na sila nga'y tinuli ng ganitong panahon? At hindi po sila mga potso. I think may mga kakilala po ako na tinuli dyan na adults na ngayon. Na pwede natin i-present kung kailangan. But you're asking din po, no, Katon Yingka, Jerry, kung may COA findings po ba regarding this? Oo nga. Nung time po kasi na yun, 2017-2018, wala po kaming naging COA findings about this So ngayon lang pong late lumabas ito. I think, ito lang pong hindi ko na po sabihin kung ano yung date, pero ngayon lang po lumabas. May nakalagay po dito sa 2018 na inano to ng COA, wala po kaming notice of disallowance. Meron pong special audit findings na binabanggit dito sa news item na noong 2024, special audit findings ng COA noong 2024. Actually, medyo mysterious talaga siya, kumbatsero. Kung 2017 pa tong kaya tuli, ngayon may mga asawa na tong mga ito kung mutain ang mga anak nito, kung may mga muta ang mga anak nito, hindi natuli yan. Kasi sa amin sa Nueva Ecija, sa amin mo ma'am sa Nueva Ecija, pasensya na, may asawa na ho ba kayo, ma'am? Meron na po. Okay. At least may asawa na kayo. Sa amin ho sa Nueva Ecija, kapag ka daw ang tatay ay potso, ibig sabihin hindi natuli, ang mga anak ay mutain. Kaya kapag ka yung mga pinakitang ebidensya, ito po, ang mga anak nito puro mutain, patay kayo. Patay kayo, ibig sabihin hindi natuli yun. Mga gaano karami po ba yung mga beneficiaries niyan, yung gaano kalaki po ba ang mga ginastos ng
ng city government dyan sa tulian noong 2017 saka 2018? Ako, hindi ko po kasi masabi ngayon yung exact figures, pero sa tinitignan ko po, 50 million po yata yung sinasabi nilang amount, no? Yes. I'm not sure kung ganun po kalaki yung ginastos for this program. But this program has been an ongoing program po kasi ng former mayor natin. So hindi lang po to 2017 program. Nagtuloy-tuloy po kasi ito up to hanggang sa nag-exit po siya sa city government. Opo. Okay. So, ang kaso... Teka muna. Parang below 1 million lang po yata yung transaction sa pagkakaalam ko. So, baka itong 50 million is aggregate nung the whole program na po, not just 2017 eh. Oo, ganon. Teka muna, ang kaso daw po ay graft, at plunder. Baka dahil more than 50 million. Parang doon naman po sa notice, Katunying, parang hindi naman. Parang serious dishonesty, parang negligence, or grave misconduct. Ganun po yung mga nakalagay doon sa notice administrative case po yung notice na pinadala sa inyo, hindi criminal in nature. Sa pagkakaalam po, hindi po sila criminal in nature. And also, another, din po, Katunying, since notice of preventive suspension pa lang po yung natanggap namin, I believe, wala pa pong case na pinafile ang ombudsman against us. It's just the complaint pa lang po muna. And as far as I know, reading the notice of preventive suspension, parang under investigation pa lang naman po ito if there's going to be a case. Yes, opo. Ganun po, yan naman po ang nature ng preventive suspension para po hindi magalaw yung ebidensya at saka hindi ma-impluensyahan ang mga testigo. Well, at least ang sinasabi nyo ngayon, you are willing to respond to this officially, formally, dito po sa kaso kung meron po kayong kasong makikita dahil sa hindi pa kayo nakakita. And also po, nabanggit niyo po kasi kanina yung yung special audit in 2024. Yes. Actually, nasagot na po namin yun yung 2024, and we've already given COA all of the documents that they need to answer all of the yung nandun po sa kanilang observation or sa kanilang report. Binigay na rin po namin sa kanila. Memo, may AOM. And so far po, wala pa pong action kasi ang COA proper. If we're talking about the special audit report. So talagang medyo na-shock po kami and nagulat na biglang may ombudsman case na may complaint na po sa ombudsman na naging basis yung COA report. Samantalang ang COA, wala pang naging action. Pero dito sa article na binabasa namin, hindi impleaded si former Mayor Christy Angeles. Puro mga tauhan ng City Hall lamang Opo. Opo, that po I can't answer kasi I think it's the complainants who filed the case. Baka sila yung namili kung sino po yung, di ba ganun po sa complaint. So that I can't answer why, bakit. Pero I think din po, kung titignan naman din po kasi natin, siguro dahil dumaan sa back ito, so kami po yung finailan kami po yung dinaanan nung transaction Opo. Sige po, magpapadala na lang kami ng mga Ghostbusters dyan. At, sa lugar. Pero kung gusto nyo pong interview yung mga natuli, pwede naman kami mag-present sa inyo. pero wag nyo na sa aming ipakita yung ebidensya. yung Exhibit A. Opo. Ma'am Emilo. Ako po ngayon, Jerry Katunying, medyo nakaka-smile pa. Kasi yun nga po, nasabi nyo kanina, wala naman na po ako doon, hindi po ako na-affect nito. Kung alam niyo yung batas, hindi po ako affected. But yung mga kasama ko po kasi na nakatrabaho ko before na nandoon pa, they are the ones na talagang gravely affected by this. Kasi 6 months suspension means
wala pong sweldo. Totoo po yun. We're talking about ghost deliveries, ghost tool. Ghost month po ang August. So, Oo nga, ano. medyo nakakalungkot po ito sa mga kasamahan po namin na apektado. So, yung mga ang tinutukoy yung mga karir, ano, tulad nito, may Career. opo, yung city treasurer, city accountant at city health officer. Tsaka at iba pa. hindi lang yung walang sweldo eh. Yung Reputasyon. Yung reputasyon at yung pag-aalala mo na ikaw kakasuhan, napaka Stressful. bigat no, napaka-stressful ho nun. Ma'am Emilu, salamat po sa pagkakataon na Thank you, ma'am. na ibinigay niyo po. Magandang umaga po. Salamat po, Doktora. Thank you very much Thank you po po, for this Dr. opportunity, Ka Tunying, Ka Jerry. Apo. Maraming salamat for